Good morning sa atin lahat mga kapatid. Sa isang lugar ng Inglaterra, mayroon pong isang nabilanggo dahil sa kanyang kasamaan at kasalanan. Siya po ay notoryo sa pagnanakaw, sa pagsisinungaling at kayabangan, at higit sa lahat sa kanya pong pagiging suwail. So wala po siyang may babayad sa kanyang pagkakautang sa batas. Siya po ay bilanggo habang buhay. Ngunit isang araw, dumating ang hari ng Inglaterra. Isang makapangyarihang hari, isang banal at puspos ng awa, at nilapitan niya ang bilanggo. At sinabi, "Ako ang magbabayad ng lahat ng iyong pagkakautang. Mula ngayon, ikaw ay akin. Susunod ka sa akin, hindi bilang bilanggo, kundi bilang alagad." Ang lalaki ay pinalaya sapagkat binayaran ng hari ang lahat ng kanyang pagkakautang sa batas. Pinalaya siya hindi po pang mabuhay sa sarili niyang layaw, kundi upang mamuhay para sa hari. Araw-araw siyang tinuturuan ng hari, pinagyayaman siya sa karunungan, pinagyayaman sa sa pakikibaka. Dati siyang alipin ng kasalanan, ngayon siya ay lingkod ng katuwiran. Na hindi siya sumusunod para bayaran ang kanyang naging kaligtasan, kundi siya ay sumusunod dahil libre ang kaligtasan at mahal niya ang hari na nagligtas sa kanya. Ganito po ang buhay ng isang Kristiyano. Tayo po'y alipin ng kasalanan at nasa atin ang lahat ng uri ng kasalanan sa mundong ito na sadyang para sa kapamakan sa impyerno. Ngunit, isang araw, dumating ang hari ng mga hari, isang makapangyarihan, isang banal, at ay kanyang tinawag, at ay kanyang iniligtas. Nasadya kong talakayin ang pagiging alagad ngayong umaga, mga kapatid, dahil mamaya po sisimulan ko after ng ating worship service sa hapon, ang pagdi-disciple o ang pagiging alagad, particularly sa mga kalalakihan. Hindi tayo magiging alagad dahil sa pilitan o optional. Ang pagiging alagad ay isa pong katungkulan bilang pagmamahal sa ating tagapagligtas. Nais kong buksan ang isang talata sa aklat ng Lucas bilang paalala sa atin, sa ating mga kalalakihan na maging alagad ng Panginoon at maging kababaihan ay dapat ding maging alagad sapagkat yan ang nararapat. Subalit yung pong aming pag-aaral mamaya ay particular lang po sa mga kalalakihan. Kaya magdidiin po ko para sa lahat, ngunit ito po'y pangusap sa mga kalalakihan. Lucas chapter 9. Luke chapter 9 verse 23. So pansamantala ko pong putulin muna yung ating series sa book of Colossians. Ang sabi po sa Luke chapter 9 verse 23, "At sinabi niya sa lahat, kung ang sino man ay nagnanais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at magpasan ng kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin." Ito po ang salita ng Diyos. Bakit mahalagang ma-disciple ang mga kalalakihan? Bakit mahalagang ma-disciple ang mga kalalakihan? Tayo manalangin.
Opo, Panginoon, kung paano niyo kaming tinawag. Pinili, wala pa ang daigdig, wala pang tao, wala pang buhay. Maliban na kayo ang naninirahan sa eternidad, ay gayon din po, Panginoon, sa iyong layunin na lahat po ng iyong pinili ay maging alagad ng aming Panginoon. Kaya tulungan niyo kami, Panginoon, na muli kaming haharap sa iyong salita. Bigyan niyo kami ng kakayanan ng Banal na Espiritu ng pangunawa. Huwag niyo kaming iwan sa sarili naming kakayanan upang mapanatiling mataas ang aming pagtingin sa iyong salita bilang inyong mga disciple. Lahat ng ito'y samot dalangin namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na maraming tao ang gustong maligtas kay Kristo ngunit ayaw sumunod. Ang gusto lamang nila ay maging ligtas. Ngunit ang tunay na ligtas ay hindi maaaring hindi sumunod sa ating Panginoon kahit anong hirap ng pagsunod sa kanyang kalooban. Bakit? Dahil alam niya, minamahal niya ang hari na nagligtas sa kanya, nag-alay ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang iligtas ako sa lusak ng kasalanan. At ang tema natin ngayong umaga, bakit kailangang gawing alagad ni Jesus ang mga kalalakihan o bawat isa. Now, take note po, gawing alagad ni Jesus, hindi po gawing alagad ng pastor. Sino man ang magtuturo sa pagiging alagad o pag-disciple, mga kapatid, ito po'y layunin na sila po'y maging disciple ng ating Panginoon at hindi po ng pastor. Kaya hindi po dapat gawing Diyos-Diyosan ang sino man ang pastor. Now, bakit po kailangang sundin ng Panginoon? Unang-una, ito po ay pagsunod sa atin, pagsunod natin sa Great Commission ng ating Panginoon. Now, kung ating babasahin po ang Matthew chapter 28 verse 18 to 20, alam natin na kinausap dito ng Panginoon ang mga disciples, not particularly the apostles, but disciples, meaning to say lahat, babae at lalaki. But in particular, sa ating pag-aaral sa lalaki. Ganito po ang pagkakasabi ng Panginoong Hesus. Sa verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa, ibinigay na sa akin. So he has the power, nasa kanyan lahat ng authority sa lahat po ng mga tao at lahat ng bagay, lalo na sa mga naligtas. Kaya ang sabi sa 19, kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito ito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So makikita natin dito, ito'y dakilang utos ng Panginoon sa lahat ng mga disciple na sila man din po ay mag-disciple sa lahat ng bansa o sa lahat ng sasampalataya sa bawat bansa. At sila'y bautismuhan sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu. At turuan sila na sundin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ng ating Panginoon. At ang pangako niya, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So dito po makikita natin sa ating pag-aaral, particular sa mga kalalakihan, ang 5 mahalagang dahilan. 5 mahalagang dahilan ayon sa Biblia kung bakit napakalagang ma-disciple ang mga kalalakihan o lahat ng mga mananampalataya. Nakikita natin unang-una kung bakit po napakalagang ma-disciple ang mga kalalakihan. Unang-una, ang mga kalalakihan ay tinawag bilang spiritual leader. Ang mga kalalakihan ay tinawag bilang mga spiritual na pinuno, maging sa kanilang tahanan, sa anumang lugar, sila'y tinawag, lalo na pagdating sa spiritual leadership. So, ang lalaki ay may pananagutang maging spiritual na pinuno sa kanyang tahanan, sa iglesia, at sa iba pang mga lugar.
Kung hindi siya may handa at naturuan ng salita ng Diyos, magiging mahina ang kanyang pamumuno. Kaya napakalaga po sa bawat pamilya na ang tatay ang namumuno sa kanyang pamilya sa espiritual na paraan sapagkat yan ay dakilang utos ng Diyos. A great commission of Christ sa lahat po ng mga tatay na dapat sila ang unang nagpapa-undergo ng training mula sa salita ng Panginoon. Kaya kung ang tatay wala pong alam sa espiritu na bagay, anong ituturo niya sa kanyang mga anak? Pawang kamunduhan, lahat po ng kilos, lahat ng gusto ng sanlibutan, yun po ang kanyang ituturo at hindi niya may tuturo ang daan ng kanyang mga anak tungo sa kaligtasan at kaharian ng Diyos. Utos ng Panginoon yan, Proverbs 22 verse 6, that parents, particularly sa lalaki, train up your child the way they should go. Tatay ang number one na magtuturo sa kanilang mga anak sa daan ng kaligtasan ng kanilang mga anak. Dahil kung hindi maturuan ang kalalakihan ng salita ng Diyos, magiging mahina ang kanyang pamumuno. Maaring matalino siya, may pinag-aralan siya, pero consider as mahina yan sapagkat ang pinakamalakas at pinakamataas na karunungan ay ang karunungan ng Diyos sa kanyang salita. Sapagkat taglay dyan ang life and death. So ang disiplong lalaki ay nagiging huwaran na ama kapag siya ay naturuan at na-disciple ng Panginoon sa kanyang salita. Siya ay magiging huwarang asawa, magiging huwarang miyembro ng isang iglesia, at higit sa lahat, magiging huwarang leader sa iglesia. Kaya nga, yan po ang layunin ng pagdidisciple ng Panginoon. Utos niya ito. It's a great commission, great command ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Ephesians 5:23, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang nagtagapagligtas ng katawan. So kung si Kristo ang tagapagligtas ng kanyang iglesia, ganun din ang mister, siya rin tagapagligtas sa anumang kamalian, anumang karumihan, o anumang hindi nararapat sa pamilya sa pamagitan ng kanyang misis. Ang mister ang nagpapabanal ng kanyang misis sa pamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya kung hindi po naturuan ang kalalakihan, natural baliktad ang mangyayari. Nagiging under-desire ang lalaki, sunod-sunuran kung anong desisyon ng babae, na alam naman natin, ang babae unang natukso, naligaw ng sapagkat siya po ay nangunguna sa kanyang mister. Kung ating titignan balikan ang creation pattern, ang lalaki si Adan ang tinuruan ng Diyos. Ang babae second-hand knowledge na lang narinig niya, pero hindi siya ang direktang tinuruan ng Diyos. Ano nangyari? Si Adan, pinanood niya lang si Eva na nakipag-communicate with Satan hanggang sa ma-deceive. Kaya ang utos ng Panginoon sa Timothy at dito sa ating binasa, lalaki ang dapat nangungulo. So, kailangan natin ang discipleship. Sino man na magturo na kalalakihan, hindi siya ang dapat kilalanin sa discipleship, kundi sila'y dalhin kay Kristo sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Secondly, so makita natin, ang kalalakihan ay tinawag bilang spiritual leader. Ikalawa, ang kalalakihan ay itinalaga para sa mga tungkulin ng pamumuno sa iglesia. Lalaki lamang ang tinatawag ng Diyos sa buong Bible upang mamuno sa iglesia. Maraming iglesia ngayon, mga babaeng nagiging pastor. Saan natin makikita sa Biblia, sa buong Bible, na iniutos ng Diyos na ang babae ang maging pastor? Kung ating babasahin ang first requirements, qualification of a pastor, 1 Timothy chapter 3 verse 1,
Ang sabi mo ron, ang pastor dapat isa lang ang asawa. A man with one wife. Hindi sinabing a wife with one man. Kailangan lalaki ang mamumuno, ang magiging pastor. Basahin natin 1 Timothy chapter 3 verse 1 and 2. Ganito po ang pagkakasabi. Tapat kung ang sino man ay naghahangad na maging obispo or pastor, siya ay nagnanais ng mabuting gawain. Kailangan na ang pastor, obispo, male, obispo ay walang kapintasan, asawa ng isang babae. That is God's qualification sa leadership, maging sa tahanan, at lalo na sa iglesia, it must be man. Ang sabi, kailangan na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isang babae, mapagpigil, matino ang pag-iisip, kagalang-galang, mapagpatuloy ng panauhin, mahusay magturo. Na paano makapagturo ang kalalakihan ng tama at wastong pagtuturo na mayroong spiritual na kahulugan kung hindi na disciple, kung hindi ito nagiging alagad. Basahin natin ang verse 4 and 5, the same text. Dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan. Hindi sinabing ang babae ang dapat mamamahala ng kanyang sariling sambahayan, but it is the man. Dapat ay pinamamahalaan niyang mabuti ang kanyang sariling sambahayan, sinusupil ang kanyang mga anak at may lubos na paggalang. Sapagkat kung ang sino man ay hindi marunong mamahala ng kanyang sariling sambahayan, paano niya mapangangalagaan ang iglesia ng Diyos? So napakalaga po na siya ma-disciple upang sa kanyang pagka-disciple ay isa siya magandang halimbawa at mamumuno sa iglesia, lalo higit sa kanyang pamilya. So ang lalaki ang inuutusan dito. Mahalaga po ang mga babae na katimbang. Kaya nga siya ay nasa tagiliran ni Adan. Helpmate. Hindi po helper na katulong ang babae, kundi katuwang sa pangalaga ng pamilya. Kaya napakalaga po, mga kapatid, ang kalalakihan ng siyang tinalaga ng Diyos para sa tungkulin ng pamumuno sa iglesia. At marami pong mga debate dyan dahil mas magagaling ang mga kababaihan. Alam naman natin, ito po ay tumindi lamang ang tayo ng mga kababihan dahil sa grupo ng mga liberation, women's revelation. Na kailangan ng babae, hindi lang basta pumantay, dapat tumaas pa sa kalalakihan. Pero alam natin, sigurado ay taliwas sa utos ng Panginoon. Dahil ang kababaihan dapat ay nagpapasakop sa kanilang mister. The same with the church. Si Kristo ang ulo. Hindi pwedeng ang iglesia ang mamuno kay Kristo. So, itinalaga sa mga tungkuling spiritual ang kalalakihan. Kung walang disiplina sa paghubog sa kanila, mga kapatid, mangailangan tayong mga pinunong hindi karapat-dapat. Marami po sa iglesia ngayon na hindi po naging karapat-dapat. Okay, maunlad, maraming miyembro, pero taliwas sa kalooban ng Diyos. Paano siya dumadami? Well, alam mo naman natin, common grace of God. Common grace of God, walang pinipili. Nandiyan sa pagsisikap, talagang mayroong pag-unlad. Pero hindi nangangahulugan, sila hindi rebelde sa Panginoon. What is sin? Sin is the disobedience of the law. Kaya nga kung kahit mabunga ka pa, malaki ang iyong iglesia, pero you disobey directly the law of God, then you are a rebellion. Kaya nga, yan po kailangan, napakalaga po ang discipleship sa kalalakihan. Una, sapagkat ang kalalakihan ay tinawag bilang spiritual leader. At ikalawa, itinalaga sila sa tungkuling pamumuno sa iglesia. Then thirdly, ang kalalakihan ay kadalasang target ng tukso
at kahinaan. 1 Peter chapter 5 verse 8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng liyong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. What is the immediate context? Kausap dito ni Pablo ang mga leaders, mga pastor, mga bishop, and even mga young people. Kausap ni Peter. Kaya sabi niya, mag-ingat kayo sapagkat ang dyablo ay tulad ng leon, umaatungal at naghahanap ng malalapa. Nang tinutukoy dito sa leadership ay kalalakihan. Sapagkat ang kalalakihan po target ng tukso at kahinaan ng mundo. Napakarami na po mga pastor na masabi nating matatatag. Pero ano ngayon? Sila po'y biktima. Biktima po ng mundo. Sila'y bumabagsak sa kanilang ministry. Naalam natin bakit bumabagsak. May kasalanan nangyari. At ang kasalanan po, sanhi ng kawalan po ng pag-disciple sa kanya, masyado siyang mataas sa kanyang sarili. So maraming kalalakihan na bumabagsak sa immoralidad, sa immorality, sa bisyo, o pagwalang direksyon sa buhay. Makikita nyo, kahabag-habag yung pamilya na makita mo ang tatay nakapikit lang, natutulog, walang ginagawa, para si nanay lamang ang gumagawa, nag-uutos sa mga bata, siya ang nagdidisiplina, lahat kumikilos. Wala pong silbing tahanan yan kung lalaki ay walang ginagawa. Kaya encourage you, wives, dalhin nyo ang asawa ninyo sa salita ng Panginoon. Huwag niyong pabayaan na masisira inyong pamilya dahil sa kawalang responsibilidad ng mga tatay. Dalhin nyo. Yan ang unang target ninyo, di ba? Utos ng Panginoon na matanggap nila ang Espiritu Santo ng mga alagad. Anong mission nila? Go. Preach the gospel. Una, saan? Sa Jerusalem. Sunod, saan? Unang, ibig sabihin, Jerusalem, your own family, your own house. Dapat yun ang inyong bahaginan ng salita ng Panginoon. Dahil kapag lalaki ang tumayo sa tahanan, magiging maganda ang katayuan ng pamilya. Magiging maganda. So, kung ang lalaki po ay wala pong training, wala pong discipleship, target siya ng tukso ng mundong ito, ng kahinaan at ng kasalanan. Kaya marami pong bumabagsak na tahanan, maraming naghihiwalay because hindi tumatayo ang lalaki sa kanyang tahanan. Sabi, wala naman kasing pinag-aralan yung lalaki, yung babae, college eh. Hindi yan ang ginagawa kong katuwiran nung ako'y nagkakasal ng mga ganong pamilya. Sabi ko, lalaki dapat ang tumayo. Kung ikaw, babae, may pinag-aralan, itayo mo ang iyong mister sa magitan ng pagtulong mo sa iyong kakayanan para tumibay ang lalaki. Yan ang virtuous woman sa Proverbs. Lalaki ang target ng tukso at kahinaan. Kaya nga kailangan nila ang discipleship. Discipleship. Ang pagdi-disciple po, ang isang lalaki dalhin kay Kristo na sumunod kay Kristo. Pero marami mga iglesia ngayon nagdi-disciple para tagasunod ng pastor, kanong utos ng pastor, kung anong ganitong pastor, yun ang sinusunod nila. Pero hindi nasusunod ng Panginoon. Kaya nga, iwasan natin kadalasan mahuhulog sa tukso at kahinaan. Then, pang-apat, ang kalalakihan na may disiplina ay nagsasanhi ng matibay na iglesia at lipunan. Tumitibay po ang iglesia kapag lalaking may disiplina. Sapagkat ang lalaking may disiplina, ang pinuno o mga leader sa iglesia, walang ibang inatupag kundi ang pagpapalawak ng kaharian. Nandun sa mga gawain, nandun sa misyon.
Hindi nakatayo sa apat na haligi at doon turo ng turo na hindi tinuturuan sa utos ng Panginoon, go and preach the gospel. Psalms 128 verse 1 to 4, ganito po ang pagkakasabi. Ang bawat may takot sa Panginoon ay mapalad, na sa kanyang mga daan ay lumalakad. Lahat ng may fear of the Lord ay blessed dahil laging lumalakad sa kanyang daan. Kakainin mo ang bunga ng paggawa ng iyong mga kamay. Ikaw ay magiging masaya at ito'y magiging mabuti sa iyo. Ang asawa mo'y magiging ng mabungang puno ng ubas sa loob ng iyong tahanan. Ang mga anak mo'y magiging gaya ng mga puno ng olibo sa palibot ng iyong hapagkainan. Narito ang taong may takot sa Panginoon ay pagpaplain ng ganito. Paano magkakaroon ng takot sa Panginoon ng kalakyan kung hindi sila nade-disciple ng Panginoon? Now, hindi ko po layunin ang mag-disciple para sumunod sa akin, kundi layunin nating mag-disciple upang sundin ng Panginoon sapagkat ito'y kanyang dakilang utos. Kaya sana alisin nyo sa isipan nyo, ba't magdi-disciple si pastor, ano ang kanyang layunin? Akong layunin, kundi maturuan ang lahat upang maging disciple ng Panginoon. So, kung ang kalalakihan ay lumalakad sa kabanalan, ang kanilang pamilya ay tiyak pinagpapala ng Panginoon. At higit sa lahat, pagdating sa iglesia, napapalakas ang iglesia. Nakikita nila ang vision ng church na hindi lamang manatili sa upuan, kundi ang vision ikalat ang Ebanghelyo. Maging bold sa pag-share ng gospel sa kanilang kapitbahay. Maging bold sa pag-invite ng mga taong nandiyan walang ginagawa na sa lansangan. Sa araw ng naglalakwasan, nagbubulakbol, nagkukwentuhan, nagchichismisan. Instead, kung tayo po ay disciple ng Panginoon, dadalhin natin sila kay Kristo. Kaya nga kalalakihang may disiplina ay nagsasanhi ng matibay na iglesia at lipunan. At ang panlima, mga kapatid, nakita natin una ang kalalakihan ay tinawag bilang spiritual na leader. Ang kalalakihan ay tinalaga para sa mga tungkulin ng pamumuno sa iglesia. Ang kalalakihan ay kadalasang target ng tukso at kahinaan. Pang-apat, ang kalalakihang may disiplina ay nagsasanhi ng matibay na iglesia at lipunan. Then lastly, ang kalalakihan ay mahalaga sa pagdadala ng Ebanghelyo. Mahalaga sa pagdadala ng Ebanghelyo. Nakakalungkot po sapagkat kahit nung ako may nag-aaral sa Bible School, meron kaming diskusyon ng pastor, hindi kailangan magmisyon, kundi mag-utos ng kalalakihan sapagkat ang pastor, kanyang katungkulan ay manatili sa church lamang, magturo, magpatibay sa iglesia. Sabi ko, paano kung ang pastor ay may puso talaga sa misyon? Papabayaan na lang natin kung wala namang kalalakihang gustong magmisyon dahil maraming dahilan, maraming katwiran. Marahaba pong diskusyon namin nun. Pero para sa akin, sabi ko, mas gusto kong abutin ng mga taong
nakakarinig tungkol kay Kristo kaysa manatili ako sa iglesia. Talaga naman tungkulin ng isang pastor. Paano natin mapapalagana, paano natin masunod yung utos ng Panginoon? Kaya yun po yung aking bigat noong. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nagagawa natin. Masabi ko, church natin is a mission church. Sapagkat marami na tayong naitatag na iglesia sa iba't ibang lugar. So napakalaga sa pagdadala ng Ebanghelyo ang mga kalalakihang na disciple. Ang pagdidisipulo ng mga kalalakihan ang siyang daan ng pagdami ng mga tapat na kalalakihan. Pagdi-disciple napakalaga. Sapagkat dito natin na-develop yung mga kalalakihan na nagiging tapat sa karya ng Diyos. Sapagkat sila'y natuturo, sila'y natuturuan, nahahamon sila sa mabibigat na pagsubok, sa ayaw nila, nagugustuhan nila. Kaya sila'y nagiging tapat, tumitibay. Ngayon kung hindi natin disciple ang kalalakihan, hindi sila magiging leader ng kanilang pamilya. Hihina ang simbahan, ang iglesia. Sapagkat walang humahayop. Maghihintay lang tayo ng mga walk-ins. Wala tayong nagtuturo sa labas. At nawawalan direksyon ng pagsunod sa mga susunod na henerasyon. Di na nakikita ang vision. Ang gusto lang nandyan lang sila sa apat na haligi. At itong pagdi-disciple, hindi aking layunin. Ito'y pagsunod natin sa utos ni Kristo. Go and preach the nation. Kung di humayo ang mga alagad, kakarating ba sa atin ang Ebanghelyo? Kaya, ang mga kalalakihan na natuturuan, na di-disciple, nagiging matatag sa doktrina. Hindi nagpapaligsahan. Yung mabigat sa iglesia, nagtatalo-talo sa kanilang katuwiran, sa naturuan, sa kanilang natutunan. Hindi isang pananaw lamang na ang lahat ng ating natututunan ay para sa labas. Tawagin ng mga taong pinili ng Diyos, nakakarinig ng tamang katuruan. Napakarami po sa iba't ibang iglesia. Akala yun na ang katotohanan. Ikamamatay nila. Ito na lang tayo sa Catholic. Dito ako nabuhay, dito ako mamamatay. Pero alam natin, the wisdom and the knowledge of God is progressive. Palago ng palago. Kailangang masaklawan natin yung mga taong ito na nandyan, naliwanag ng kanilang isipan tulad sa atin. Tayo yung mga Pentecostal charismatic Pentecostal. At namuhay tayo for 15 years. Pero hindi sayang yun, hindi natin pwedeng kalikuran yun sapagkat yun po yung illumination ng Espiritu Santo sa atin. Naliwanagan tayo, nakita natin ang difference na paniniwala ng mundo at sa spiritual. Pero hindi nangahulugan, taglay na natin ang katotohanan. Progressive pa rin ang katotohanan ng Diyos. At tayo po'y natuto dyan sa magitan lamang na maliit na tracts. Nung nag-preach ako noon, na biglang tawag nito, nagkidlat, na nalaglagan yung mga dumi sa ating bubong sa Empire Shopping Center pa tayo, na napakarami natin, 500, 600 halos. Paglabas ko, Lord, ito bang tinuturo ko, tama ba ito? Na mga salita, binabaliktad ko para sabihin may speaking in tongues ako. Umaambot ko noon, nakita ko yung mga tao, papunta ron sa ating lugar, sa Empire Shopping Center, pila-pila sila. At ang ating mga greeters, mga kababaihan, halos ilang metro yung
kinakamayan. Sabi ko, Lord, ito bang tama? Pero pagtingin ko sa lupa, may nakita akong maliit na tracks. At ang title ng tracks ay Mount Zion. Free books. At yun ang naging pinakita. Sabi ko, gusto ko malaman. May free books. At doon pinakilala ko kay Dennis Hoskins, ang dating missionary pastor sa Cubao. Sabi ko, pwede bang turuan ng eskwelahan na Tagalog o church sa Tagalog na Reform? Sabi niya, wala kang makitang Tagalog na libro, kundi may Reform. Yun si Pastor Steve. Yun ang tinuro ni Dennis Hoskins. Si Pastor Steve. Pastor only. Tapos nag-aaral ako sa Cubao, GMA. Kaso lang, na-hospital ako sa TB. Paglabas ko, nagtayo si Pastor Steve ng RBIPT. Sapagkat sila Pastor Steve, ang teacher sa GMA noon. At doon nagsimula po yung RBIPT. At sila yung kinikilala kong mga overseers. Kaya kung tawagin ko si Pastor Steve, tatay. At si Pastor Rolly, kuya. Ating guest speaker last time. Ngayon, kung hindi tayo tatanggap ng katotohanan, hindi tayo magpa-disciple, sarado utak natin. Ayaw ko na dyan. Iba yung grupo nila, hindi pare sa atin. No, remember this. Sabi ni Jesus Christ, you are my disciple if you continue in my word. Kapag kayo nag-continue sa aking salita, malalaman ninyong katotohanan, then the truth shall set you free. Kaya napakalaga po, mga kapatid, ang magpa-disciple, sapagkat sa discipleship, matututunan natin yung mga turo ng ating Panginoon. At ang Panginoon lamang ang ating sundin. Kaya sa ating pong pagtatapos, Iglesia, kung bigo po sa pag-disciple, ang mga kalalakihan mawawala po sa tamang liderato, leadership. Una, sa kanilang pamilya, hihina ang iglesia, mawawala ng direksyon ang nasusunod ng iglesia, makasarili, at hindi po sa Great Commission. Ngunit kung ito ay ating pagtutuunan na gawin natin, makakita tayo ng mga lalaking banal. Madedevelop sila. Mga lalaking tapat, masigasig at makadiyos. Makikita natin namumuhay sila sa kabanalan sapagkat sila'y matuturuan at natuturuan. At ang mga kalalakihang ito siya makapagpapalago ng iglesia sapagkat sila'y sa pag-equip ng iglesia. At sila ang magdadala ng liwanag ni Kristo sa mundong ating ginagalawan. Kaya nananawagan ako sa mga kalalakihan. Hindi lang ito para pag-develop ng maging preacher, kundi maging disciple ng Panginoon. Hanggat may panahon pa, hanggat binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon, magpaturo tayo. Kalimutan na natin yung ating stabi natin, ating pansariling karunungan, kahusayan na, kundi magsimula tayo bilang isang humble disciple ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, bigyan mo kami ng pananaw at puso upang disiplinahin ang mga kalalakihan sa aming iglesia. Iangat mo sila upang maging matibay na haligi ng katotohanan. Banal na leader sa kanilang pamilya, sa kanilang trabaho, at mga tapat na manggagawa ng iyong kaharian. Walang iba kundi ang iyong iglesia. Mag-raise up kayo
ng mga banal na kalalakihan, O Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.